tried to purchase iPhone 5 sa Shopee or sa online. Trinay lang natin kasi syempre wala na to sa Green Zone na tayo nakikitang ganito na kumbaga tawag dito, nostalgia na smartphone. So, kinakabahan din kasi ngayon lang ako bumili rin sa Shopee ng iPhone. Pero syempre mura lang naman. Pero kung legit dito, ayan, ilalagay ko yung link nito sa description box. So, iPhone 5 to. 1 week siya dumating. Binili ko siya for only 1.3. 32 gigabytes. Naka-sealed. Syempre, wala na tong box. Very nervous. Nervous no? Kung legit man to, at least meron na tayong i-recommend na shop sa Shopee. Apps. May free na wire, lightning, my earphone, and of course the smartphone itself. Ito na siya. Wow, may libre pang SIM eject tool. Okay, ito na yung iPhone 5 na na-purchase natin sa Shopee. Let's see. Ito natin Hindi nyo na bukas. Okay. Uy, meron nga. Ito yung unit. Naka-carbon sticker pa yung likod. Makinis, syempre, matik na na to, refurb na yung katawan nito. Halata namang refurb na yung katawan. Sobrang gaan, no? Nakapanibago na ganito kalit lang yung iPhone 5. At tabingi pa yung home button. Hindi pa yung home button. Ayan, tabingi. Pero I hope working properly. Original lang may home button. Halata naman. 32 gigabytes. So, yan yung gilid niya. Okay, meron pa siyang warranty sticker dyan. Chinese pa. Open natin. Let's see. Dito pala sa taas. Naalala ko, bili ko sa iPhone 5 ko before 16 gig ba yun? 25,000 pesos globe lock pa. Okay, walang baterya. Ngayon, i-charge muna natin tapos balik ako kayo. So yeah, medyo kinabahan tayo doon. Nakala natin sira nung dumating itong iPhone 5 na nabili natin sa Shopee. Pero super duper drain lang pala siya. And ayan, nag-on na siya. As you can see, tanggalin na natin tong 32 gigabytes Chenes na yan. So yan. Ang una napansin ko dito sa nabili natin, syempre expect nyo karamihan na ng ganito is refurb na or palit na lahat. Yung palit na yung kaha, palit na yung display rin nito, palit na. Which is very acceptable naman na sa ganitong edad talaga na smartphone. Maganda na pinalitan na nila ng bago para magamit pa rin natin siya ng mas okay. Kasi matik pag yung nilagay nila dito yung all original parts, lalo na yung battery, yung display, syempre luman-luma na yun, meron na mga stain sa gilid. So kailangan na talagang palitan. Expect nyo na yung pagbibili kayo ng ganitong kalumang smartphone. This smartphone was released year 2012. So, grabe. 4 years old pa lang ako. Hindi, joke lang. So, 13 years na. Etong lumabas mga ka-J-Vlog. Kaya sobrang tagalan na itong iPhone 5. Kaya expect nyo na karamihan talaga dito palit na. Or almost dito sa parts na to palit na. Ayan o. Makinis yung body niya. As you can see. So, ayan. Makinis siya. Expect nyo na yan na palit na kaha neto. Nilagyan na nila rin to ng carbon sticker. Freebie na yan. So, aluminum pa rin yung back ng iPhone 5. Glass yung taas at baba niya. So, single rear camera system with flash. True tone flash. Syempre, ito yung very popular na mirror chamfered edge. Kahit napalit na yung kaha niya, meron pa rin mirror chamfered edge. Itong device na to. For me, yung original lang dito yung home button, di ba? Yung home button niya, yellowish na kung makikita nyo. Wait lang. Ayan, yellowish na siya. So, wala pa tong Touch ID na introduce sa iPhone 5s. And ang iPhone 5 ay hanggang iOS 10 lang po ito. So, try natin i-login yung Apple ID na gamit ng pinsan ko. So, try natin i-login dito. Pero reset muna natin to para okay. So, sa camera, magbibigay rin ako ng photo sample. Abangan nyo na magbibigay rin ako ng review netong iPhone 5. Pero, let's try to take photo ngayon. Punasan muna natin yung lente niya. So, ayan. Iyan ako yung nag-video.
So, okay. Meron pala autofocusing before, no? Check natin. Compare ngayon na sobrang sanay na tayo sa mabibilis na autofocus. Dito parang ang hirap pa mag-autofocus ng madali. Ayan. Camera is fine naman, oh, 'di ba? Syempre expect niyo na medyo may mga noise. Ayan. Expect niyo na yun sa quality ng iPhone 5 na before mga J-Vlog ay sobrang linaw na and game changer ng camera ng iPhone 5. And yes, working properly rin yung speaker. Tinry ko na rin siya sa YouTube. Okay na, nakakatuwa na naka-purchase ulit tayo ng iPhone 5 na maganda yung condition. Syempre refurb na to. Pero yun, kung naghanap kayo ng mga for collection purposes din sa mga ibang nagko-collect ng iPhones, ayan. Ilalagay ko po yung link nito sa description box kung saan ko nabili itong iPhone 5 na to. Matik wala na to sa Green Hills. Kaya bumili tayo sa Shopee. So next na bibili na. Meron din ako iPhone 5C gagawin. Babalik ko na rin ulit yung ating segment na Throwback Series. Start natin sa mga iPhone sa luma. And marami pang doon sa shop na yun. Marami ako nakita. Hindi lang iPhone 5. May iPhone 6, 7, Samsung Galaxy Note 1, 2. Malay natin. Ma-purchase natin yung isa-isa. Pero start muna tayo dito sa very popular before na iPhone 5. So yun mga ka-J-Vlog, nabili ko to 32GB sa halagang 1,300. So 1,300 siya, pero yung 16GB nito I think 1,000 pesos. So as a backup phone, tatry rin natin to sa mag-install ng mga applications. Login natin yung Apple ID ng pinsa ko sa ibang video. Sa full review natin lahat i-explain yung mga pwede pa natin magamit dito sa iPhone 5. Pero yung for sure na pwede natin magamit pa dito is of course calls and text. Camera, I think wala tong airdrop eh. O wala tong airdrop. Yes, wala pang airdrop. Ay hindi, may airdrop na siya. So let's try din mag-airdrop kung gagana pa, di ba? Lahat itatry natin dito sa iPhone 5. Pero yon, kung gusto niyo ng isang very cute na backup phone na pwede niyo magamit calls and text agad-agad na naglalakad kayo, minsan nasa jeep, di ba? Natatakot kayong gamitin yung mga mamahalin yung smartphone. Ito, meron kayong backup phone, pan text at call. Pwede naman na rin tong iPhone 5. Napakamura lang sa online. At kung interested kayo, lalagay ko po yung link nito sa description box. So yun mga ka-J-Vlog, when it comes dito sa iPhone 5 na nabili natin sa Shopee, ay okay naman, gumagana siya. So ni-restart ko siya. So muna natin to, i-set up muna natin, tapos pakita ko sa inyo kung gumagana yung Apple ID. So yun mga ka-J-Vlog, successful tayo nakapag-login ng Apple ID. So kung meron na kayong mga Apple ID, makakapag-login naman kayo. At ang dito, so nagda-download tayo ng Facebook, and ang sinasabi is i-download lang daw yung compatible na Facebook dito sa device na to. So tatry natin, magla-login tayo, even Messenger. So sa full review natin lahat, i-check natin yung mga supported pa na application. Pero ngayon dito sa ating pagbili, check lang natin kung okay yung Facebook. So download natin yung last version na pwede sa Facebook dito sa iPhone. So yan, download natin, nagda-download na siya. Let's go, try natin. So yun mga ka-J-Vlog, surprisingly na-login natin yung Facebook ko. Solid, pwede pa yung iPhone 5 pang Facebook. So abangan nyo na lang yung full review natin, titignan natin yung mga pwede pang application dito. Pero ayan, okay, nakakapag Facebook pa tayo. So kung gusto nyo mag phone outside or outdoor na hindi nyo nilalabas yung primary smartphone nyo, ayan, okay pa rin tong iPhone 5, nakakagulat. Again, pwede pa natin i-download yung pinaka last na software or na version ng Facebook dito. Old version na siya ng FB. Pero yun, naman tayo, nakapag-login. Nakakatuwa at nakakagulat na pwede pa mag-Facebook still sa iPhone 5 ngayong 2025.